Pagkalabas ng ospital, sa sariling bahay umuwi si Alexa. Hindi siya bumalik sa bahay ng asawa. Ayaw muna niya itong makita. "Anak, nandiyan ang asawa mo sa baba, sinusundo ka." Tawag ng mami niya. What? Tama ba siya ng dinig? Si Lucas sinusundo siya? Impossible. Ma, baka naman si kuyang dinadalaw niya at hindi ako. No, iha, ikaw talaga ang pakay niya. Magkasama sila ni Vincent na dumating dito. Ano ka ba? Natural, susunduin ka ng asawa mo. 3 days ka na dito. Ano kayong drama ng lalaking yun? Sa isip-isip niya. Hindi siya makapag-comment dahil walang alam ang mami niya sa totoong estado ng relasyon nila. Akala ng parents niya naglalambing lang siya at nagtatanong tungkol sa pagbubuntis. Kaya hindi pa siya umuwi sa bahay ni Lucas. Sige mami, pakisabi magliligpit lang ako. Bago siya bumaba ng hagdan, huminga muna siya ng malalim. Hindi niya maintindihan ang sarili. Lagi siyang kinakabahan every time na makikita niya si Lucas. Parang teenager na laging excited sa pagkikita nila ng crush niya. Alexa. Natuod siyang bigla. Pagbaba niya, si Lucas agad ang bumungad sa kanya. Nakatingin ito ng diretsyo sa kinaroroonan niya. Nagbaba siya ng tingin nang magtama ang mga mata nila. Kahit kailan, hindi niya matagalan ang presence ng asawa. Head over heels ang pagkagusto niya dito. Umayos ka, Alexa. Galit ka dapat sa kanya. Gusto niyang pagalitan ng sarili. 5 days ago lang, galit na galit siya rito. Pero heto siya ngayon, tila nawala ang galit na nadarama niya. Napahawak siya sa hagdan nang makita niyang unti-unti itong lumalapit sa kanya. Mamula-mula ngayon ang balat ng asawa at kitang-kita niya ang mga muscles sa suot nitong jersey. My God, Lucas, what have you done to me? Wika niya sa sarili. Ma, thank you sa pag-aalaga niyo sa asawa ko. Pero namimiss ko na rin kasi siya. Kaya okay lang ba kung iuwi ko na siya? Of course, iho. Ikaw na talaga dapat ang mag-alaga sa kanya dahil mag-asawa na kayo. Pasensya ka na. Namiss lang namin si Alexa kaya medyo natagalan siya dito. Alam ko naman na hindi mo siya pinababayaan. Ay, kung alam niyo lang. He doesn't care at all. Ang galing umarte. Try mo kayong mag-artista. Sigaw ng isip niya. Na-turn off siyang bigla. Alam niyo naman kasi na umaarte lang si Lucas. Nagulat pa siya nang biglang may marinig na sigaw. Surprise! Biglang sulpot ng mga tao sa harapan nila. Dory, Rigor, what are you doing here? Tanong ng daddy niya. Family nila Diego ang dumating. Kasama pati si Misty. Not just us, wait, there's more. Oh my God, Nika! Willie! Tili ng mami niya nang makita ang papasok ng mga bisita. Parents naman ni Lucas. Nagbeso-beso mga ito. In fairness sa kanila, parang di nagkita ng matagal. Once a week kayo nagkikita-kita kayo sa office. Gusto niya sana magbiro, kaso wag na. Baka maka-open pa siya ng mga tao. Ang mahalaga, magkakasama sila bilang isang pamilya. At happy siya knowing na siya ang dahilan kung bakit may instant reunion sila ngayon. Para dalawin at i-congratulate siya. Alexa, anak! Yakap sa kanya ni Nika. I'm so happy magiging lola na ako. Thank you, Iha. Mangiyak-ngiyak ito. Natouch siya. Dahil hindi niya ina-expect na magiging ganun kabilis ang acceptance ng mga ito sa pagbubuntis niya. Bata pa kasi ang mga biyanan niya. Nasa mid-40s pa lang. Tiningnan niya ang mami ni Lucas. Napakaganda pa rin ito at balingkinitan pa rin ang katawan. Lalo naman ang biyanan niyang lalaki. Kung guwapo ang asawa niya, mas kitang kagapuhan nito nung kabataan. Pero heto, feel nila ang pagiging grandparents. Hindi ka na namin nadalaw ng tita Dory mo sa ospital. Balak nga kasi namin dito na lang. Kaso, sabi ni Diego, uwi na raw kayo ngayon ni Lucas. Kaya sumugod na kami. Pasensya na. Inaya na din namin si Nika at Willie para makapag-celebrate na rin tayo. Pagpapatuloy ni Tito Rigor. Siyempre naman, namimiss na ni Lucas ang asawa niya, no? Halos ilang araw na siyang solo sa kwarto. Nahiya si Alexa sa sinabi ni Tita Dory. Kahit kailan talaga, napaka-straight magsalita nito. Sa kanilang dalawa ni Diego, parang mas Becky pa ang mami nito kaysa sa kaibigan. Pasaway ka, mahiya ka nga sa mga bata. Saway ng mami niya sa kaibigan. Bata? Sinong bata dito? Si Misty? She's 20. Paliligawan ko na nga yan kay Vincent eh. Nakita niyang namula ang kuya niya. Napansin niya kanina pa may ningning ang mga mata nito. Mukhang may gusto sa nakababatang kapatid ni Diego.
Anong meron? Bakit nag-ibang ihip ng hangin? Malumali na tanong ni Alexa kay Lucas nang makauwi na sila. Baka na-misinterpret na naman siya nito, kaya as much as possible, mahinahon dapat ang boses niya. Sorry, nabigla lang ako nung una. I wasn't prepared for the news. Sorry, first time. Ano bang nakain ng asawa at parang bumait? I've realized anak ko pa rin siya. Wala siyang kasalanan sa lahat na nangyari sa ating dalawa. He's innocent. Saka hindi niya deserve ang itrato ng binabaliwala. Hindi pa ako settled sa iyo, Alexa. Pero gusto kong malaman ng anak ko na may daddy siyang kikilalanin. Hindi niya alam kung malulungkot o matutuwa siya sa sinabi ni Lucas. Hindi pa sila settled. Meaning nasa isip pa rin ito na hiwalayan siya. Sa isang banda, sigurado naman ito na susuportahan ang anak nila kahit anong mangyari. Pero anumang damdaming meron siya ngayon, ayaw na niyang magbigay ng reaksyon. Pagod na pagod siyang mainis. Pagod na siyang magtampo. Wala na namang mangyayari. Sa huli, siya naman ang laging talo. At isa pa ang totoo, pinanghahawakan niyang sinabi ng asawa kanina na namiss siya nito. Kaya hindi na siya nagtaka na halikan siya nito ng halik sa labi habang isa-isang inaalis ang nakasagabal sa kasuotan niya. At sa sandaling yon, may naganap na muli sa kanila. Lumipas ang mga araw na maayos ang pagsasama nila ni Lucas. Iniiwasan niyang makipagtalo rito dahil mahirap ang kanyang pagbubuntis. Halos naka-bed rest lang siya. Hindi rin siya nag-expect ng sobra sa asawa. Kung ano ang kaya nitong ibigay sa kanya, hanggang dun na lang siya. Ang mahalaga, concern nito sa anak nila. Maayos na rin itong nakikipag-usap sa kanya di gaya ng dati. Although wala itong pinapakitang sweet gesture, at least malaki na improvement ng relasyon nilang dalawa. Maaaring hindi sa paraang gusto niya kundi sa paraang gusto ni Lucas. Maaga ka yata ngayon, di ka masyadong busy sa office? Bati ni Alexa sa asawa. Medyo maliwanag pa kasi nang umuwi ito. Hindi siya sanay. Binilhan ko ng mga gamit si baby. Bumili na rin ako ng mga maternity dress para pag lumaki na ang tiyan mo, ready na. Kinilig siya, iniintindi din pala siya nito. 3 months pa lang ang tiyan ko. Mga 5 months pa to lalaki pero thank you sa mga damit ha. Ang galing mo pumili, mga favorite colors and design ko pa. She is smiling. She can contain her happiness. Tumango lang ito sa kanya. By the way, may schedule ako sa Singapore next week. Magtutor kasi si Mommy at Daddy sa US. So, ako muna ang dadalaw sa Singapore. Sandali lang naman yun. 6 na araw lang ako mawawala. You have the option kung ihahatid kita sa bahay nyo o papupuntahin ko muna dito ang mami mo para bantayan ka. Huwag na. Okay na ako dito. Ayoko na rin gabalain si Mommy. Andito naman si Manang. Are you sure kaya mo? Sige, ikaw ang bahala. Pero don't hesitate to call your parents if you need a companion. Don't worry about me. I'll be fine. So, kailan yung alis mo? The Sunday na, biglaan lang. Okay lang, 6 na araw lang naman. Mabilis lang yun. Sino nga palang kasama mo? Sorry, I'm on my own. Business trip ang ipupunta ko doon, Alexa. Seryoso na saad pa ni Lucas na ikinatango na lamang ni Alexa. After 2 days, lumipad na si Lucas pa Singapore. Parang di na siya sanay na di nakikita ang asawa. Pinaglilihan nga yata niya si Lucas. Gustong gusto niya ang amoy nito, kaya na-miss niya agad. Umaasa siya na magte-text at tatawag ito para mag-report sa kanya. Pero natapos ang maghapon na wala siyang natanggap na abiso mula rito. Once again, she becomes frustrated. Hindi niya ito matawagan dahil baka magmukhang nagche-check lang siya. Ayaw na ayaw pa naman ito ang minomonitor. Hindi niya tuloy alam paanong discard ang gagawin niya para makausap ang asawa. Pinalipas niya ang isang araw. Bukas sisiguraduhin niya na makakakuha na siya ng information kay Lucas. Dahil inip siya, nagbukas na lang muna siya ng laptop at nag-browse ng internet hanggang sa mapadpad siya sa Facebook. Nakita niya sa timeline na nilike ng dating kaklase ang post ni Trisha. Trisha? Siya kaya to? Na-curious siya. Binuksan niya ang profile dahil naka-public. Madali niyang nakita ang mga previous post at pictures nito. Hindi nga siya nagkamali. Ito nga ang babae na halatang may gusto sa asawa niya. Nagpatuloy siya sa pag-check hanggang sa dumako ang tingin niya sa isa sa mga latest post. Plain status at walang picture na involved. Hindi po ang nakatawag sa kanya ng pansin. Nag-register kasi ang location
kung saan ginawa ang posting. It was Marina Bay Sands and posted 5 hours ago. Ibig sabihin, nasa Singapore ito ngayon. Kinabahan si Alexa. Hindi kaya. Baka naman napaparanoid lang ako. Baka nagkataon lang. Bigyan mo sila ng benefits of the doubt, Alexa. Sabi niya sa sarili. Sinarado niya ang laptop. Dahil sa social media, na-stress siya at kung ano-ano ang naiisip niya. Pero hanggang sa paghiga niya, hindi siya mapakali. Something's bothering her. At hindi siya makatulog. May naisip siyang gawin. Wala naman siguro masama. May tinawagan siyang kaibigan. Adi, sorry na istorbo ba kita? May papagawa kasi ako sa iyo eh. May friend ako na may gusto sa isang girl. She's in Singapore right now. Nahihiya siyang magbukang stalker, so he need an accomplice. Nasa Marina Bay Sands siya. Alamin mo exact location. Oo, yun lang. After nun, siya nang bahalang pumunta sa kinaroroonan ng girl. Yes, isend ko sa iyo ang mga pictures niya. Thank you so much, Adi. I owe you big time. Isang private detective ang kaibigan niyang si Adi. Si Tricia ang pinasundan niya dito dahil kilala nito si Lucas. Kilala din nito ng asawa niya kaya may naisip siyang ibang paraan kung paano matatrace si Lucas. Gagawin niyang kakaiba ang panghuhuli sa dalawa kung totoong hang magkasama ang mga ito sa Singapore. Denial ni Alexa ang number ng office ni Lucas. Kung hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan nito, for sure alam yun ng secretary niya. Hello, Lani. This is Alexa. Papupuntahin ko yung driver ko dyan ha. May papasend akong document sa'yo. Kay Lucas sana, through courier. Naku ma'am, 5 days na lang uwi na si sir. Baka di tayo umabot. Make the best effort na makarating. But no worries, kung di umabot, try lang natin. Noted ma'am. By the way, don't forget to email me the scanned copies of the details ha. Ako na magpa-follow up sa courier ng status starting tomorrow. I can do it for you, Miss Alexa. No, it's okay. Personal naman to, salamat. Pinadala niya ang photocopy ng marriage certificate. She just have to wait for the receiving copy. Magre-reflect doon ang address kung nasaan si Lucas. Alam naman niyang hindi makakarating yun on time. Gusto niya lang ng evidence. Pinadala na rin niya kay Adi ang pictures ni Tricia na kinuha niya mula sa Facebook account nito. Kinakabahan siya. What if tamang iniisip niya? Nakahanda ba siyang tanggapin ang katotohanan? Kakayanin ba niya? Kinabukasan, na-receive na ni Alexa ang email galing sa secretary ni Lucas. Binasa niya ang address. Bumuntong hininga siya. Ilang araw lang malalaman na niya kung ito rin ang lugar kung nasaan ang babaeng pinagdududahan niya. Sana napaparanoid lang ako. Sana mali ang hinala ko. Pero 2 days na rin hindi tumatawag sa akin si Lucas. Naputol ang pag-iisip niya nang mag-ring ang phone. Mas lalo siyang kinabahan. It was Adi. Hello, Adi? Ayaw niyang ipahalata sa kausap na nanginginig siya. Alexa, I know where she is. Really? That's quick? She was amazed. Less than 24 hours na laman ng kaibigan ang kinaroroonan ni Tricia. Pero pigil ang hininga niya sa mga sumusunod na sasabihin nito. Pero hindi magugustuhan ng kaibigan mo na tuklasan ng tao ko. Bakit? Apparently, may boyfriend na. What? Nakita niya ba ng malapitan ng itsura? Napicturan ba niya? Hindi na niya pinicturan. Gwapo, mestizo at matangkad daw yung kasama. Tingin mo, may laban ng kaibigan mo doon? Anyway, here's her address. Send ko through messenger ah. It's up to him kung itutuloy niya ang paghabol. Pero sa bagay, she's really beautiful, sabi ng tao ko. Baka naman worth fighting for. Thank you, Adi. I'll wait for her address. No, please, wag naman sana. As the message appeared on her screen, she broke down into tears. It was matched with his address. Tumawag sa kanya si Lucas after 3 days, pero hindi niya ito masyadong kinausap. Wala siya sa mood at totoong nangihina siya. Nagkasakit siya na makumpirma na totoong kinatatakutan niya. Saka na niya kukumprontahin ang asawa. Hihintayin na lang niya ang pagdating nito. Pero masama ang loob niya. Wala siyang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. She felt betrayed. Kaya pala ang bait-bait niya bago siya umalis. May gagawin palang kalokohan. Kumusta ka naman na wala ako? May sakit ka daw, sabi ni Manang. Okay ka na ba today? Mukhang mahirap ka talagang magbuntis ah. Bungad na bati sa kanya ng asawa. Nakarating na ito galing Singapore.
Gusto na niyang kumprontahin ito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Once and for all, magkaliwanagan na. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay yung niloloko siya. Matanong ko lang, kumusta nga pala ang business proposal ni Trisha sa company? Disapproved ng board. Wala tayong masyadong market sa UAE. Baka hindi mag-materialize. Then, masayang lang yung investment. So, hindi natuloy? Other than that, may transaction pa ba tayo sa kanya? Wala na. Teka nga muna, bakit ba naging interesado ko sa mga business venture natin with her? Diretsuhin mo nga ako. Iba kasi ang mga tanong mo. Yun na nga eh. Wala naman pala kayong transaction. Pero magkasama kayo sa Singapore ng 6 na araw sa loob ng isang bubong. Sigaw ni Alexa sa asawa. Di niya makontrol ang sarili niya. What? Pinaimbestigahan mo ba ako? Oo, Lucas. Pinaimbestigahan ko kayo ng babae mo. Ano to, Alexa? Na lahat ng kilos ko? Lahat ng pupuntahan ko, minamanmanan mo ako? Hindi kita sinusundan. Pinababayaan lang kita sa lahat ng gusto mong gawin, diba? Aksidente lang na na-discover ko na nagkikita kayo ng Trisha na yun. It was not planted. Tapatin mo nga ako, Lucas. Are you having an affair with her? Do you want to know the truth? Yes, Alexa. She's one of my girl. But don't overact my wife. There's nothing serious between us. Now, are you happy? Sarcastic na sagot nito sa kanya. Umiyak na siya. Hindi na niya napigilan pang sarili. Nasasaktan siya. Sa lahat ng sakit na pinagdaanin niya kay Lucas, ito yung pinakamahirap. Ito yung masakit. Without a second thought, inamin na sa kanya ng asawa niya na may affair nga sila. At parang baliwala lang yun kay Lucas. Hindi na talaga niya kaya. Hirap na siya. Akala ko okay na tayo, Lucas. Umasa ako na magiging happily married na tayo nang malaman kong buntis ako. Ang hibang ko lang kasi hindi naman pala ako kasama sa pinanindigan mo. Yung anak ko lang pala. Ang sakit-sakit lang. Bakit ba hindi mo ako magawang tanggapin? Ano pa ba ang kulang? Isa siya sa mga babae mo, ibig sabihin hanggang ngayon marami sila. Ako, Lucas, sino ba ako sa buhay mo? Isa rin ba ako sa kanila? Mabilis siyang umakyat ng kwarto. Kinuha niya ang mga damit sa closet at nagsimulang mag-empake. Sinundan siya nito sa kwarto. Saan ka pupunta? Alis ka? Babalik ka sa mga magulang mo? Ano, sasabihin mo na sinasaktan kita? Binabaliwala kita? Sige, magsumbong ka. Mabuti nga na matapos ng lahat ng pagpapanggap na meron tayo. Total, pagod na rin ako sa mga kadramahan mo. Sige, umalis ka. Huwag mo akong hahamunin, Alexa. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-eempake. Desidido na siya. Iiwan na niya si Lucas. Bibitawan na talaga niya ang asawa. Pero ilang sandali pa ay natigilan siya nang maramdamang may mainit na tumutulos sa mga binti niya. Napatili siya nang makita kung ano ito. Naiiyak siya na sumigaw kay Lucas. Tuluyan na kaya ang iwan ni Alexa si Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.